Okay, so ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat mga ka-Indie. Ayan, so meron po tayong magaganap ngayon na debate or friendly debate at sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na ito at mga kagalang-galang na pastor, ang ating pong debatista sa umagang ito. Ayan, pa-share po nung ating live mga kapatid at sana po ay stay tuned tayo dito at marami po tayong matututunan sa pag-uusap na ito. Amen po. Ayan, yung aking monitor. Maingay. Ayan. So, ayan. Pa-share po nung ating live mga kapatid at ayan, sana po ay stay kayo dito sa atin at ang ating dalawang kapatid na ito ay talaga namang Ah, medyo ano po itong topic natin ngayon, bihira po itong napag-uusapan. Ayan, okay. So, medyo common yung mga alam niyo naman po sa Catholic. Ako po ay isang Katoliko, ano, pero medyo common. Pero ito po ay medyo bihira po ito talagang napag-uusapan. So, magiging interesting po yung pag-uusap nito. At ang topic po na kanilang pag-uusapan sa umagang ito ay the unconditional election as taught in tulip. Ayan, so medyo bihira po ito. Is not biblical in election. Ayan. So abangan nyo po mga kapatid at maya-maya lang po sa pagsisimula ng ating debate na ito. Okay? So bago po natin simulan ay syempre magpakilala po muna yung ating dalawang kapatid na ito at paki-state po yung inyong pangalan, yung inyo pong congregation or yung inyo pong church at ano yung inaasahan at titindigan nyo sa debating ito. Okay? So, anuhin na po natin yung ating affirmative. Okay, Pastor Mario? Sige po. Sa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid at mga sumusubaybay dito po sa In Defense of the Truth. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Mar Bermejo. Tatayuan ko po ang affirmative dito sa ating debate na ito. Akin pong ilalatag dito na yung pong paniniwala ng tulip tungkol sa unconditional election po ay hindi po naayon sa biblical election. May election naman po talaga. Kaya lang may biblical election talaga. Ako po ay pastor sa TCI, the Church in Ministries. At sa akin din pong mga sister churches na NCCM at JCF. Ito po ay isang friendly o brotherly, hindi ko sasabihing friendly kundi brotherly debate dahil kami po ni Pastor Filimon ay talagang nagtuturingan na magkapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po. Okay, so maraming salamat po, Pastor Mario. Ayan, ang ating pong ating affirmative. At syempre, yung ating naman pong kapatid na si Pastor Pelimon Sera. Ayan, so Pastor? Okay, so once again, good morning everyone. Salamat sa format sa tawag dito, Defense of the Cross. Salamat sa moderator kay Sister Nad sa pag-moderate ngayong umaga sa aming Pastor Mario. And God will bless us and we pray and hoping that God will unpack and reveal the truth from the Bible if totoong hindi biblical yung unconditional election na tinuturo ng mga reform persons o doon na sa tulong. Of course, sa ating kapatid, kay Pastor Mario, good morning. And may God will bless us sa pag-uusap natin ito, sa pag-debate natin ito. Nawa maging educational and informative ang ating debate. Sa lahat ng umaantabay, nanonood dyan sa comment section, tutok lang po kayo para po kayo mismo makakonclude, makapagsasabi if
the unconditional election taught by reformed people, reform camp is biblical or not biblical. So I know that Pastor Mar had a lot of thoughts and arguments this morning because this is not our first time na nag-uusap kami. At doon sa forum, written discussion, hanggang video call, hanggang group chat, hanggang dito nag-uusap kami. And I know a lot kay Pastor Mario kung paano siya mag-argue, paano siya mag-discuss, and paano siya maglatag ng kanyang para sa kanya biblical understanding. Okay. So once again, good morning po, and all glory belongs to God. Amen. Amen. Maraming salamat po. I-ano lang natin no yung audio ni Pastor Pelimon. Wala po kayong headset. Mayroon po kang headset, ma'am. Ayan, Mahina medyo ba ang lalapit audio lang ko? po kayo, no? Medyo lalapit. Okay. Kasi humihina po siya. Kaya para medyo Kanina klaro. kasi mahina yung pagbigkas ko eh. Pag sabi ko, mahina. Yan. Pero Medyo mamaya, lalakasan po natin, ano, para marinig lalakasan. po tayo ng klaro sa live. Okay. Ayan. So, magandang umaga pong muli sa ating, ayan, may viewers na po tayo. At, ayan, thank you very much po para sa inyong pagpapakilala sa inyong sarili. Okay, so simulan na po natin. At, syempre, sisimulan po natin ang debating ito sa pamamagitan po ng ating magiging gabay at ano yung magiging panuntunan natin sa debate po na ito. So yung pong ating debate rules ay akin pong babasahin at sana po makinig yung ating dalawang magiting na debaters. Okay po? Okay, so rules number 1, ang lahat po ng sagot, ayan, ay ang lahat po ng sagot ay kailangan po sagutin ng 20 seconds maximum. At syempre kung titigil na po ng at least 3 seconds yung sumasagot, so mag-next question po yung ating moderator. Ibig sabihin, kapag sasagot ka tapos tumigil ka na, i-assume ko po yun na tapos na siya. So mag-next question po ako. Okay, so number 2, kung categorical po yung question, kailangan sumagot po muna tayo ng categorical. Ayan, bago po tayo magpapaliwanag ng hindi po lalampas ng 20 seconds. So, meron po kasi talagang malimit, nakakalimutan pag categorical yung question. Let's say for example, meron pong pagpipilian na yes or no, or let's say meron po talagang choices na dalawa, ay kailangan pong pumili muna at bago sasagot ng 20 seconds. Okay, so number 3, kung hindi niya po sasagutin yung tanong ay let's say for example, merong tinatanong at hindi niya ito sasagutin, ay kailangan po magpaliwanag yung tinatanong nang hindi po lalampas ng 10 segundo kung bakit hindi niya ito tatanungin, at yan na po yung pinakasagot sa kanyang tinatanong sa kanya. Okay? So number 4, sagutin po yung tanong nang naaayon lamang sa tanong. Okay? So, number 5, sa first stand. Ayan, sa first stand, doon lamang po dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo, at sa rebuttal, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Okay, number 6, ang debaters po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. At babawasan po ng 1 minuto yung kanyang oras ng pagtatanong at idaragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang po maaaring magpaliwanag. 1 objection lamang po at hanggat maaari ay huwag po susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion ay wala na po tayong objection. Okay, so number 8, ayan, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So, ibig sabihin, medyo mahigpit po ang in defense of the truth. Ako po mismo dito na yung mga salita po na tanga, bobo, walang pinag-aralan, or yung mga unnecessary words po, ay hindi ko po yun pinapayagan. Ako po mismo yung pumupuna at binibigyan ko po ng warning. Kasi po itong mga ganitong salita ay hindi po naaayon para sa pagpapaliwanag
ng bawat pinananampalatayanan. Amen po ba tayo doon? Okay Amen. po. Okay, number 9, no challenge question po tayo at mga tanong na paano kung mabasa ko ay hindi po yan pinapayagan dito para maging truthful po yung ating debate na ito at meron po kasi tayong mga nakikinig ay tatapusin po natin ang debating ito. Okay? At number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debating ito. At ang oras po na napagkasunduan, as usual po na ginagamit sa mga debate ay 10-7, 10-7, then the final conclusion is 5 minutes. Okay? So agree po ba dito yung ating debaters? Opo. Okay, Opo. maraming Okay. salamat po. Okay, so 10 minuto para sa ating affirmative side para sa kanyang first presentation. Pastor Pilimon, i-mute po muna kita ha para po tuloy-tuloy tayo, okay? So ang ating pong affirmative, kung ready na po, Pastor Mario, okay na po? Opo. Okay, 10 minutes. Okay, time start now. May timer po ako dito. Muli, isang pinagpalang umaga po sa lahat. Ang aking pong tatayuan ay kung bakit ang tulip unconditional election ay hindi biblical. Unang-una po, may 4 na puntos lang po akong or argumento na sasabihin laban po dito sa unconditional election. Ang una, tulip's unconditional election unto salvation is not biblical because salvation itself is conditioned on faith or believing in Christ. Yan, malinaw naman po yan na kailangan ang pananampalataya para maligtas. At ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng biyaya. Gayon din po ang eleksyon ay sa pamamagitan ng biyaya. At kung ang kaligtasan ay through faith, ganun din po ang election. Ang sabi po rito, and he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ito po yung karanasan ni Paul and Silas sa prison sa Philippi. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So yun po ang tinatawag kong ang salvation ay condition sa faith. At malinaw naman po sa ating mga pag-aaral sa banal na kasulatan na ang kaligtasan ay by grace through faith. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8. Now, if salvation is conditioned on faith or believing, then it follows election by grace unto salvation is also conditioned on faith or believing. Ang pangalawa pong puntos, unconditional election unto salvation, that is God choosing some to save and abandoning those not chosen to perish, is not biblical because biblical election is God choosing one or a few in order to bless the many through the chosen ones. Ito po yung mga examples. Gaya halimbawa po si Abraham, pinili po siya sa karamihan ng mga families. At ang kanya pong pagkapili ay hindi nangangahulugan na na-reject na yung iba. Ang sabi po rito, I will make you a great nation. Ito po ang Panginoong Diyos na nagsasalita kay Abraham. I will bless you and make you your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Ito po, ang sabi rito, and in you all the families of the earth shall be blessed. So ang ibig sabihin po, pagka nag-elect ang Diyos, hindi ibig sabihin inabandonan niya yung hindi na-elect, kundi ang kanyang elect ang magpapala doon sa hindi na-elect. Ang pangatlo po, tulip's unconditional election unto salvation, that is God choosing some to save and abandoning those not chosen to perish, is not biblical because biblical election is in Christ, not direct and individual election. Ang sabi po diyan sa Ephesians 1:4, just as He chose us in Him. Hindi po yan basta He chose us directly, kundi in Him, that is in Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love.
Ang sabi po sa verse, God chose us in Him, that is in Christ, and not in ourselves. Ang Pauline expression po ng salitang in Him or in Christ, ang ibig sabihin niyan, yung pong divine action na intended sa atin ay hindi sa atin ginawa, kundi kay Kristo. Right? Halimbawa po, ang sabi po diyan sa Ephesians 2:5 and 6, even when we were dead in trespasses, made us alive. God made us alive with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ. Ang totoo naman po niyan, hindi naman tayo na-resurrect pa eh. Pero ang sabi rito, na-resurrect na tayo. Ang totoo niyan, hindi pa tayo nakaupo sa luklukan sa langit. Pero ang sabi rito, naupo na tayo kasama ni Kristo. Right? Ang totoo niyan, yung pong action ng Diyos na pag-resurrect na intended sa atin, hindi muna ginawa sa atin, kundi ginawa muna sa ating Panginoong Kristo. Ang tunay na sa ngayon, ang tunay na na-resurrect at pinaupo sa kanang kamay ng Diyos sa langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin, dahil ang ating Panginoong Kristo, kinuha niya yung lugar natin, kung ano yung ginawa ng Diyos sa Kanya ay parang sa atin na rin ginawa. Yun po ang ibig sabihin ng in Christ. The action of God intended towards us is not done in us but done in Christ. Ayan. At ang pang-apat naman po, tulips unconditional election unto salvation, that is God choosing some to save and abandoning those not chosen to perish. Hindi po yan biblical dahil ang election po ay by grace o of grace. Sabi sa Romans 11:5, even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, pagka po may grace, kakibat niyan ang faith. Bakit po? Dahil nagkaroon ng grace dahil meron pong ipinapagawa ang Diyos sa atin na hindi natin magawa. Naghahanap siya ng perfect righteousness sa atin para bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Wala tayo nun. Right? Pero kailangan po yun, hindi yun nagbabago. Kaya nga ang sabi, there is none righteous, no not one. Dahil naghahanap ang Diyos ng perfect righteousness at wala siyang matagpuan kahit na kaninong tao. At dahil po doon, ang Diyos na mismo ang nag-provide ng righteousness sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Siya ang tumayo sa ating kalagayan at yung hindi nating magawang perfect righteousness ay siya ang gumawa noon para sa atin. Kaya grace, dahil meron pong requirements ang Diyos. Hindi, ang maling pagkakaunawa ng marami, pag sinabing grace, wala nang requirement. No. Grace is the answer to God's requirement. Kaya lang, kailangang sumampalataya tayo para yung provision ng grace, yung righteousness ng ating Panginoon ay maibilang po sa atin. Yun po ang function ng grace. Kaya nagkaroon po ng grace dahil may condition ang Diyos. Ang condition niya, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan kung magkakaroon ka ng sakdal na katwiran o susunod ka ng sakdal sa aking kalooban. At yan po ay naihayag sa ating mga unang magulang na kung si Eva at saka si Adan po ay nanatiling matapat, na tumutupad sa lahat ng sinabi ng Diyos, pati na yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy, kung sila po ay naging tapat, mabubuhay sila magpakailanman dahil perfect obedience po ang hinihingi ng Diyos para ikaw ay mabuhay na walang hanggang kasama niya. Kaya lang po, nagkasala ang ating mga magulang, kaya pumasok po yung tinatawag nating grace. Ang ibig sabihin ng grace, yung hindi natin magawa sa ating sarili, ay ginawa ng iba. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya po naging grace yun sa atin. Dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung kanyang kondisyon para bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, which is perfect obedience, perfect righteousness, ay
mai-offer natin sa Kanya through faith dun sa Kanyang bugtong na anak na gumawa ng perfect righteousness para sa atin. Parang yan, na gaya halimbawa, kailangan natin ng grace, kailangan nating mamatay para sa ating mga kasalanan, for the wages of sin is death. Kaya lang, by grace ng Diyos, iba ang namatay para sa atin. Right? Kaya lang, kailangan para maibilang sa atin na yung kamatayan ni Jesus Christ, ang kamatayan natin, kailangan nating sampalatayanan. So, ang ibig sabihin kasi ng unconditional, right? Walang kahit na anong kondisyon. In fact, grace became necessary dahil may kondisyong hinihingi ang Diyos sa atin. At ang kondisyon na yan ay perfect obedience sa kanyang kalooban para bigyan niya tayo ng eternal life na hindi natin kayang gawin. Kaya ang iba ang gumawa para sa atin, si Jesus Christ. Ganon din ang kamatayan bilang bayan ng kasalanan. Hindi po natin yan maibibigay dahil kung tayo ang magbabayad, walang katapusang pagbabayad po yan, eternal death. So, yan po ang ating affirmative first stand. Yan ko po tinatapos ang aking constructive argument. Maraming salamat po sa iyo, Dr. Mario, para sa iyong first stand. Ito po yung ating alternative. At syempre, dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating negative side ni Pastor Filimon. Okay, so kung ready na po yung ating di pala ako naririnig. Mahirapan. Sorry pa, nakababa pala yung mic ko. Ayan, maraming salamat po muli, Pastor Mario, okay, para sa iyong first stand. At dako na po tayo para sa 7 minuto na pagtatanong po ng ating negative side na si Pastor Filimon. Okay, so yung 20 seconds po ay nandito po sa akin. So maririnig nyo po yung parang alarm niya. So ibig sabihin, pag nag-alarm po at nag-next question ako, puputulin na po yung tanong at yung sagot. Ano po? Okay, so base po yan sa ating napagkasundaan na 20 seconds na pagtatanong. Okay, so Pastor Filimon, okay, 7 minutes para sa iyong pagtatanong. Time start now. Tanong. Okay, salamat Pastor Mario sa inilatag nimo. Unang tanong po, Pastor. Sinabi niyo po ba na ang grace ay may kondisyon? Tama po ba? Opo, tama po. Okay, Sige, next so question. pangalawang tanong, ang grace po ba? Time pause tayo. Time pause. Pastor Filimon, medyo lumapit ka po ng konti. Ayan. Sige. Yan, para po medyo malinig. Okay, time resume. Tanong. Pag sinabi bang grace, ang isang kahulugan nito ay unmerited favor of God. Totoo po. Totoo yan. Okay. Okay. Next question po. So, Pastor, sinabi niyo po kanina na ang election is through faith. Saan pong, mayroon po ba kayong talata na na-remember na ang election is through faith? Sabi ko po, ang salvation ay wala po akong directly na Bible verse na sinabi na ang election ay through faith. Kaya lang po, ang sabi ko, ang election unto salvation ay katulad din ng salvation through faith. Okay, next question. Sunod na tanong. Okay. So Pastor, sinabi niyo doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, according sa verse 4, kailan po naganap yung election? According sa verse. Bago po nilalang ang sanlibutan. Okay. So kung bago pa nilalang ang sanlibutan, ginawa na ang election, sinong gumawa? Ang Diyos po ang gumawa. Okay, ang Diyos ang gumawa. Nandoon na ba tayo na mga believer o wala pa? Wala pa po. Si Kristo pa lang po ang nandun. Okay. Okay. So, saan binasi ng Diyos ang kanyang pag-elect? Kasi before the foundation of the world pa ito, Pastor. So, saan niya binasi? Saan niya binase? Sa election of grace nga eh. Dahil by foreknowledge, nakita ng Diyos na ang tao hindi maibibigay ng tao yung kanyang kahilingan. Kaya
nag-provide ang Diyos ng paraan para maibigay natin yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, Okay, next question. next question. Again, ang election ng Diyos ba from eternity past ay binase niya sa gawa ng tao o kung sa mismo sa sarili niya, kagustuhan? Ibinati po niya yan sa sarili niyang kagustuhan. Right? Dahil nga merong siyang hinihiling na hindi maipagkaloob ng tao, siya na ang kusang nagbigay ng paraan para yung hinihingi niya na hindi maibigay ng tao ay maibigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Next question. Okay. Okay, next question. Pastor, sabi niyo doon sa kay Abraham, yun bang pagpili kay Abraham ay it's not talking about unto salvation? Hindi Wala po. bang soteriological principle, soteriological aspect doon sa pagpili kay Abraham? Sagot. Opo. Yung kanyang election po ay para panggalingan siya. Siya ang maging ancestor ng Christ, ng Messiah. Yun po ang kanyang election. Pero ang ibig kong i-drive out dito, election unto salvation at saka yung election to service po, ang principle po ay Next question pareho. po. Next question. Okay, so si Abraham ba, Pastor, ligtas o hindi po? Ligtas po. Okay, so salamat. So pinili ba si Abraham para sa kaligtasan o hindi? In a way po, pinili siya para sa kaligtasan dahil siya po ang pinanggalingan ng Messiah na tagapagligtas. Next question. So, next question. So, ang election ba, Pastor, ay may kondisyon? Gaya nga po na tinatayong ko, may kondisyon po ang election. Right? Because election is by grace, nang ibig sabihin, may pinapagawa ang Diyos sa atin, hindi natin magawa, kaya ang Diyos na ang gumawa ng paraan para sa atin. May kondisyon po, kaya may grace. So, Pastor, paano mayroong kondisyon ito kung ang election was done doon sa eternity past pa po? Yun nga po, ang election po hindi individual, hindi direct na tayo. Gaya nga ng ipinaliwanag ko, election in Christ means yung election ginawa hindi sa atin kundi kay Kristo. In other words, God chose Christ for us. Yun po ang ibig sabihin ng election in Christ. God, si Kristo ba what do you mean si Kristo ba ang pinili? Opo, Sabi, si Kristo ang pinili. Para sa atin. Para sa wait. atin. Wait po. Ano? Okay. So, Pastor Mario, papatapusin po muna natin yung tanong ni Opo. Brother Pastor Pelimon. Okay po, ano, para po mas Sige po. maunawaan natin. Okay. Opo. So, siguro paki-rephrase po uli yung tanong Pastor Pelimon. Paki-rephrase po okay lang ulit. po naman, ma'am. Okay lang naman. Sige. So, okay lang naman. Nag-gets ko naman, Pastor Mario. Okay. Sige, okay. Next question. So, okay, sige. Pastor, ulitin ko ang tanong, next question na lang. So, sabi dito sa Ephesians chapter 1, verse 4, very clear. Even before He made the world, God, He chosen us. Sino ba yung chosen us? Sino ba yung us, Pastor, na pinili? Tama po. Sabi ko nga, yung ibig sabihin, pinutol niyo sa chose us. Merong karugtong yan in Christ. Alright? Chose us in Christ. Kung wala sanang karugtong na in Christ, okay na yung direct and individual election. Kaya lang may in Christ. Nang ibig sabihin ng in Christ, yung action ng Diyos patungo sa atin, hindi ginawa sa atin, kundi ginawa kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng Okay, next question po tayo. Next question. Okay. Alin doon ang object sa pagpili? Yung direct object. Tayo nga po yung intended object. Kaya lang, yung ibig sabihin ng chosen in Christ,
yung intended object, yung intended action ng Diyos sa atin, hindi sa atin mismo ginawa, kundi kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng chosen in Christ. In other words, i-chose niya tayo, pero hindi tayo ang pinili niya directly and individually, kundi si Kristo ang Okay, so pinili para time's sa up. atin. Ayan, medyo naputol. Okay, so ayan, meron pa naman po tayong rebuttal. Okay, so maraming salamat po sa iyo, kapatid na Pastor Pelimon. At syempre, yung atin pong tinatanong ay si Brother Mario. Okay, so sa mga nakikinig po, ang atin pong topic sa umagang ito ay the unconditional election as taught in TULIP is not biblical and biblical election. Okay, so yan po yung ating topic natin para sa mga bagong pasok. Okay, so maraming salamat pong muli para sa cross-exam ng ating negative side at dako na po tayo sa ating first presentation po ng ating negative side na si Pastor Felimon Serra ng Baptist Church. Okay, so Pastor Mario, i-mute ko lang po kayo ha. Okay, sige, maraming salamat po. Okay, so ready na po Pastor Pilimon. 10 minutes, time start Opo. now. Okay, so muli, aking pong patutunayan na ang unconditional election na tinuturo ng mga Calvinist, ng mga Reform, at tinuturo doon sa TULIP ay biblical. Una, para po sa karamihan sa lahat, the unconditional election, it emphasizes God's grace. Doon parehas kami ni Pastor Mario, it is emphasizes the grace and sovereignty in the process of salvation. Okay? So, we affirm that ang election ay unconditional dahil it is not based on human effort or decision. Yun nga, kahit si Pastor Mario nag-affirm siya ng election was done before the world began. So, it's not based on human effort or decision, but solely on God's divine choice. Na yun yung pong unang meaning ng unconditional election. So, when we talk about unconditional election, we're talking about the act of God in eternity selecting the number of people, those whom gave to the Lord Jesus Christ for salvation. So sige, dahil si Pastor Mario nagbigay ng 4 points, magbibigay din ako ng 3 points. Okay, number 1, ang election sa Bible ay unconditional dahil una, it is grounded on God's sovereign will. Mismo ang Diyos sa will niya, doon niya binasi ang pagpili. Kanina nakita natin sa unang stand ni Pastor Mario na agree siya na binasi ng Diyos mismo sa kanyang sarili ang election. So, many people believe that election based on foreseen faith that God locked in the corridor of time na sino ang makikita niya sa future na mananampalataya, doon daw ang piliin niya, yun daw ang piliin niya para sa kaligtasan. And of course, that is conditional election. But, even Pastor Mario agreed na talagang election is grounded on God's sovereign will dahil eternity past pa ito. So, pag sinabi natin grounded on God's sovereign will, ini-emphasize po natin dito ang pagkasubirano ng Diyos. Na hindi siya nag-base sa foreseen faith kung sino ang mananampalataya sa future. Dahil sinabi doon sa verse that ang election solely will, according sa will, as a pleasure ng Panginoon. So election is based on God's free act of choosing those sinners home according to His good pleasure. At kung sino man po ang pinili niya, yun talaga po ang maliligtas. Gaya ng sinabi doon sa Romans chapter 8 verse 28 to 30. Ang sabi doon, to whom He did foreknow,
he also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be firstborn among brethren. Moreover, whom he did predestinate, them also he called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified them, he also glorified. So, yung predestined doon is a fancy word ng election. So, nasabi niya, for no, ang non-Calvi camps, non-Calvi position, they destroy the word for no. According to them, this is about the omniscience of God. It's about the God saw what happened in the future. Ini yung foreknowledge daw ito ng Diyos. Pero if we look the context, the interpretation of this verse, the foreknow here is beyond information, is beyond intellectual knowledge. Like for example, doon sa Amos chapter 3 verse 2, ginamit doon ang word na known. Same context dito sa Romans chapter 8 verse 29, that whom he foreknow. Amos chapter 2 at chapter 3 verse 2, sinabi din, you only have known of all families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. We know the context dito, yung paghatol ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero binanggit dito, why God discipline and punish Israel? Because all the families of the earth, meaning all the nations of the earth, nation Israel was God known. Of course, this is not talking about in informational sense or knowledge in the head. Dahil alam ng Diyos ang tao sa Egypt, alam ng Diyos ang tao sa Babylon, even God knows ang tao sa buong mundo, even dito sa Pilipinas. So hindi ito intellectually, hindi ito knowledge in the head, it's not about intellectual. Tumutukoy ito mga kapatid about love and intimacy. So ang interpretation doon sa Romans chapter 8, to whom he foreknow, he predestinate, at kung sino yung predestined ng Diyos, yun din ang kanyang tinawag, at ang kanyang tinawag, yung kanyang justified at glorified. So, very clear mga kapatid that before the foundation of the world, God foreknow his people, and because of this foreknow, he also predestinate. That is why itong election is grounded on God's sovereign will. Pangalawa, hindi po ako magtagal dyan kasi maubos ang time ko. Pangalawa, election is eternal. It's not only grounded on God's sovereign will, but election is eternal. So the origin of election is not in time. Again, in-affirm yan ni Pastor Mario, it is from eternity past. Yun yung sabi sa Ephesians chapter 1, verse number 1 to 3. Ang sabi doon, ulitin ko, blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places. Talking about the spiritual blessing. Having predestined us into the according he hath chosen us. Dito nagkalituhan, very controversial ito, pero according sa verse, according he hath chosen us. In him, hindi namin dinideny ang in him dito. Pero according sa verse, very clear, tayo yung object. Nag-affirm again si Pastor Mario dyan. In him, Thailand, before the foundation of the world. So, if we talk about election, again, unconditional po siya kasi hindi pwede na mananampalataya ang tao, eternity past pa, hindi pa tayo nag-exist doon. So, sabi dito, pinili na tayo. Hindi pa hindi pa nalalang yung mundo before the foundation of the world nga. So, ang una dito, pinili tayo, and then pagkatapos, sabi dito,
predestined tayo into adoption of His children. So, kaya, ang principle ng election is unconditional siya dahil mismo ang Diyos ang pumili. Hindi niya binasi sa anumang basihan, sa anumang makikita niya sa future. Binasi niya sa mismong will niya, sa kanyang gusto kung sinong pipiliin niya. And then unconditional ito dahil nga it was done before the foundation of the world. So number 3, ang election is about salvation. You know, maraming lito dito sa election. Sabi nila, it's not about salvation ng election. Like for example, the use Israel. Hindi naman salvation dahil nation daw. Pero if we look in the Bible, may tatlong election. Election of nation, election of particular office like apostle, and election into salvation like what's stated in Acts chapter 13, verse number 48. Na ang sinabi doon, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, as many as were ordained. The reason why the Gentiles believed, because the ordained determined. Okay, so time is up. Time is is up po. Ayan. So maraming salamat po sa iyo, Pastor Philemon. Ayan. So thank you sa yung first presentation. Ayan, at dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative side na si Pastor Mario. Okay, Pastor Mario, naka-mute ka po, paki-unmute po. Ayan. Yung icon po na mic, ayan, paki-ano lang po, sa baba. Yung icon na mic, kalapit po ng video. Oh, yan. Okay, so maraming salamat po. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating negative side, ay ng ating affirmative side sa ating negative side. Okay, Pastor Mario, kung ready ka na, 7 minutes, time start now. Tanong. Ang sabi po ng ating pong kapatid na si Pastor Philemon, ang election is by grace. Bakit po nagkaroon ng grace? Sagot. Of course, dahil po, Pastor, pag walang grace, ang tao po ay hindi maliligtas. Medyo lapit ka po, Pastor Philemon. Okay, so next dahil po, without the grace of God, wala pong election, wala pong salvation. Okay, so next question po. Bakit po, ang tanong kong susunod, what gave rise to grace? Ang grace, ang sabi po ninyo, unmerited favor. Right? Bakit hindi natin ma-merit ang favor ng Diyos? Okay, sagot. Dahil nga po, hindi po natin ma-meet ang standard ng Diyos. Hindi po natin ma-meet yung, like for example, sabi ng Biblia, we are short for God's glory. So, kung walang grace, sinabi ko na talaga ang tao ay lahat mapupunta Okay, sa next hell. question po. Sunod Okay. na tanong. So, kaya pala nagkaroon ng grace dahil may hinihingi ang Diyos sa atin na hindi natin maibigay. Tama po ba? Sagot? Hindi po, Pastor. Hindi po, Pastor. Papaliwanag po ako. Sige Sige. po. Okay, so kung ang Diyos ay may hinihingi sa atin na ibibigay natin, hindi nga tayo makakomply ng hinihingi niya for salvation, Pastor. You know that. We cannot give the demand of God for salvation if by our own merit. So, unmerited nga siya. Unmerited sa atin. We are not. Next question po. Sunod po na So, tanong. ang sabi niyo po, may standard ang Diyos. Yung po bang standard na yun, hindi po ba yun ang kondisyon niya? Na kailangan nating maabot yung standard. At dahil hindi natin maabot ang standard, nagkaroon ng grace. Tama po ba? Tama. Sagot. Magkasunod tayo dyan. Pastor, ang may standard ng Diyos na dapat abutin ng tao. Pero sabi ng Biblia, hindi natin maabot yung standard ng Diyos. Kaya, binigyan niya tayo ng grace, Pastor. Yan. Magkasunod tayo dyan. Opo. Okay, So, next question. sa makatwid, yung grace,
dumating dahil may requirement ang Diyos. Tama po ba? Sagot. Opo, Pastor. Sige. Agree po ako. Agree. Okay, next Okay. question. Ngayon, tungkol naman sa yung sovereign will ng Diyos, ang sabi niyo po, namili siya dahil yun ang kanyang pleasure. Tama po ba? Opo. Sagot. Yan. Ang tanong ko po, dahil may sinasabi sa banal na kasulatan, I have no pleasure in the death of him who dies. Hindi siya nagkakaroon ng pleasure para sa kamatayan o kung may mamamatay. Bakit hindi po niya pinili lahat para wala nang mamatay? Opo, Sagot. Pastor. Pastor, kasi if we look, the Reformed theology, mayroon yung tinatawag na will of disposition ng Diyos. Na even though pinatawan yung tao na ito that he will punish sa hell, hindi naman siya, sinasabi niya na for example, I deserve to go to hell. Hindi ako nananampalataya. Hindi niya ihulog ang tao sa hell na Next question. katulad ng tao na Sunod pong, nasisiyahan may- siya. Sunod po na tanong. Opo. Okay. Ngayon, ang sabi niyo po, ang election ay in Christ. Ano pong ibig niyo sabihin ng in Christ? Kasi yun po ang sinasabi sa Ephesians 1:4. Hindi lang po tayo basta pinili. Yung ating pagkakapili ay in Christ. Ano po ang ibig niyo sabihin sa in Christ? Sagot. If we talk about election, okay ma'am. Kasi talaga ang kaligtasan ng pagpili in Christ naman eh. Pero very clear sa Bible that we are in Christ before the foundation of the world in the mind of God. May mga talata yan sa Bible. For example, 1 Timothy chapter 1 verse 9, if I'm not mistaken, that the Father, binigay tayo ng Father. Okay, next question po. Sunod po na tanong. Next question po. Opo. Ang sabi niyo rin na ang election po, kaugnay po nung nung huli kong tanong kung ano yung in Christ. Kailan ba tayo naging in Christ? In God's perspective, eternity past, we are in Christ na Pastor. May mga verse yan. But in, tawag dito, in time, sa time na nanampalataya po tayo, progressive revelation, in a progressive revelation in our time, doon po tayo naging in Christ sa nanampalataya tayo. Okay, next question. Kung naging in Christ tayo, in time and history, sa panahon na ating pong sinampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo, bakit sinabi doon sa Ephesians 1:4, kuha na tayo, chosen in Him? Samantalang yung palang pagkapili natin, ang realization yon, yung pagiging in Christ natin, ay ito palang sa panahon na tayo sumampalataya. Bakit po sinabi sa Ephesians 1:4, chose in Christ na tayo before the foundation of the world? Okay, Sagutin sagot. ko na, maubos ng time kasi. Okay, kasi Pastor, ang pagpili during sa election ng Diyos eternity past, para sa Diyos, yung elected niya, kahit hindi pa na-born, na tao sa mundo, saved na ito. They are already in Christ according sa kanyang perspective. We are already in Christ sa kanyang perspective. And then, here's the history. Next question. Gradual Next revelation. question po tayo. Sige. Next question, Pastor. Aabutin na. Ay, kung na po, very short na, Yes po, opo. tinatapos ko na po. Okay, so ayan, wave na po natin and cancel na po. Okay, so maraming salamat po. Ayan, inabot. Meron pa po tayong next round. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor Mario, para sa iyong cross-exam sa ating negative side. Ayan, alam niyo po, napakapayapa ng ating debate ngayon. Cool na cool yung ating debaters. Ayan, shoutout po tayo dyan si Cecil Perchona. Ayan, isang born again din po ito. Okay, so dako na po tayo sa tinatawag nilang sabing
gibaan. Pero hindi po siguro ganun yung ano natin, ano, parang dito sa second round po natin sa rebuttal, pwede na pong itanong ang lahat. Kahit po hindi sa nilatag, basta hindi po tayo lalagpas or hindi po tayo mag-out of topic. Okay po? Okay. So, syempre, unahin po natin sa ating rebuttal round ng ating affirmative. Okay, mute po muna kita, Pastor Pilimon, ha? Okay. Okay, thank you po. Okay, so Pastor Mario, 10 minuto para sa iyong rebuttal stand. Okay, time start now. Opo. Ang sang-ayon po sa aking magiting na kapatid na katunggali ngayon ay ang pagpili ng Diyos. Ito po yung unawa ng mga Calvinists. Ang pagpili niya directly and individually dun sa mga ililigtas niya ay yun ang kanyang pleasure. Right? Pero dun sa pagpili niya sa iilan para iligtas, yung mga hindi niya napili, tiyak na mapapahamak sa kamatayan. Right? Ngayon, may pleasure siya para iligtas ang ilan. May pleasure din ba siya na mamatay yung iba na walang kapag-asang maligtas? Ang sagot ko po diyan ay galing din sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoong Diyos, I have no pleasure in the death of him who dies. So, yung pong unconditional election na yan, na ang ibig sabihin, God selected some to be saved and abandoned the rest, which is the majority of mankind, to perish in hell, yeah, hindi po sang-ayon yan doon sa proclamation ng Diyos na He does not have pleasure in the death of him who dies. Right? So, meron talagang malaking loophole sa karakter ng Diyos. Natutuwa siya na iligtas ang ilan. Pero ang ibig sabihin niyan, natutuwa rin siya na mamatay yung karamihan. Pero ang sabi niya, hindi ako natutuwa. So ang ibig sabihin niyan, hindi ganun ang pagpili ng Diyos. Ang pagpili talaga ng Diyos ay yung pipili siya ng isa para pagpalain ng napili niya yung mga hindi napili. Right? Ganun ang pamimili ng Diyos. Pipili siya ng isa, hindi para maabandona yung mga hindi niya napili, kundi sa pamamagitan ng pinili niya ay pagpapalain niya yung mga hindi napili. Yun po ang divine election. Right? Ngayon, by grace, inamin naman po ng ating Pastor Pilimon na merong standard ang Diyos na hindi maabot ng tao, kaya nagkaroon ng biyaya. Yun po ang sinasabi kong may condition ang Diyos Para bigyan kanya ng buhay na walang hanggan, ang condition niya, sumunod ka ng sakdal. Na ibig sabihin, kahit minsan hindi ka nagkasala. Pero yun ay imposible dahil tayo po nga ay ipinanganak ng mga makasalanan at nakagawa na ng mga kasalanan in word, in thought, in action. Kaya ngayon, itong grace ay dumating dahil hindi natin maibigay yung kondisyon na hinihingi ng Diyos sa atin, yung perfect obedience. At dahil hindi natin maibigay yan, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para maibigay ito o maibigay natin ito sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Yung hindi natin magawa, siya ang gumawa. At pagka sumampalataya tayo sa Kanya, ang ginagawa ng Diyos, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, yun ang ibinibilang na parang tayo ang gumawa. Gayon din naman sa may utang tayo ng kamatayan sa Diyos. Eternal death ang utang natin dahil sa ating mga pagkakasala. The wages of sin is death. Ganun pa man, nahabag ang Diyos sa atin. Imbes na tayo na mismo ang mamatay magpakailanman, gumawa ng paraan ng Diyos at ito yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Right? Dahil hinihingi niya sa atin na tayo ay mamatay, yun ang ang will ng Diyos. The wages of sin is death.
Pero mahal niya tayo, kaya gumawa siya ng paraan parang sa ganun, yung pong parusa sa ating mga kasalanan ay hindi mismo sa atin maibigay, kundi doon sa substitute na pinili ng Diyos para sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung Ephesians 1:4, ang ibig po sabihin niyang God chose us in Him, ang ibig sabihin niyan, God chose Christ for us. Yung action ng Diyos na towards us, hindi sa atin ginawa, kundi dun sa substitute natin, si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ ay talagang prominente sa banal na kasulatan, Old Testament at saka sa New Testament, ang ating Panginoong Jesucristo ang the chosen one. Isaiah 42 verse 1, ang sabi diyan, eto ang aking pinili in whom I delight. Si Jesus Christ nga. At doon sa Mount of Transfiguration, ang sabi ng boses ng Ama, this is my beloved Son, my chosen one. Ang nakakalungkot lang sa Reformed theology, yung pagiging chosen ni Jesus Christ, yun ang hindi nabibigyan ng pansin. Kundi yung mga individual na individual at direct na election daw ng Panginoon sa mga ililigtas niya. Hindi po. Right? Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pinili ng Diyos para sa ganon pagpalain niya yung lahat ng mga sasampalataya, lalo na yung lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Kaya nga po, merong kondisyon talaga. Kaya nagkaroon ng grace dahil may kondisyon, may standard ang Diyos na hindi natin maaabot natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na sumunod ng sakdal sa ating Panginoong Diyos sa ating lugar. Dahil hindi natin magawa yung perfect obedience, perfect righteousness na kondisyon para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa atin, grace yan. Pero sa ating Panginoon, siya ang gumawa ng hindi natin magawa. Yung hirap, nasa Kanya. Para sa ganun tayo ay makinabang. Right? Kaya grace sa atin yun. Dahil hindi tayo ang gumawa ng perfect obedience, kundi si Christ, para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi rin tayo ang namatay para sa ating mga kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, yun po ay grace sa atin ng Diyos. Kaya nagkaroon po ng grace dahil may requirement ang Diyos. May kondisyon ang Diyos para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, para hindi na tayo mamatay para sa ating mga kasalanan. May kondisyon ang Diyos. Right? Pagka tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay ibinibilang na parang tayo ang gumawa. At lahat ng ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo ay parang sa atin na rin niya ibinigay. Kaya halimbawa, yung buhay na walang hanggan, ang sabi sa sa 1 John 5, tayo ay binigyan na ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Hindi pa lang bibigyan, kundi binigyan na ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi po, and that life, yung eternal life, is in His Son. Right? Ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yun ay para sa atin. Parang yan inelect niya si Jesus Christ para sa atin. Hindi niya magawang i-elect tayo, bakit naman tayo i-elect ng Diyos? Ano naman ang reason kung bakit tayo i-elect ng Diyos? Wala. Right? So, inelect niya ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Ang ini-elect ng Diyos ay yung nakaka-please sa Kanya. Malinaw yan sa Isaiah 42 verse 1, my elect in whom I delight. Dahil napiplease siya. My chosen one in whom I am well pleased. Right? Tayo, napiplease sa atin ang Diyos by faith in Christ. Dahil yung ginawa ni Jesus Christ ay pleasing sa Diyos, perfect obedience and death for our sins, pleasing yun sa Diyos, na pagka tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang ibinibilang sa atin. At pagka yun ay binilang sa atin, ang ibig sabihin, namimit natin yung kondisyon ng Diyos na perfect obedience at saka yung death, eternal death para sa ating kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng grace. Hindi ibig sabihin ng grace
unreasonable yung pagkakapili sa atin. Ha? Ni hindi man dinaan sa Toscoin kundi basta namili na lang. Ito, ililigtas ko. Ito, hindi. Ito, ililigtas ko. Ay, ito, i-abandon ako. Hindi po ganun ang ating Diyos na sinasamba. Kaya, yun nga ang sabi ko, yung it's an unconditional election ng tulip, hindi po talaga biblical. Dahil may standard na kailangang ma-meet, yun ang kondisyon ng Diyos. Yung standard, yun ang kondisyon ng Diyos. Na pagka hindi mo na-meet yun, Okay, so time is up. Ayan. Okay. Okay, so maraming salamat po sa ating affirmative na si Pastor Mario. Okay, dako na po tayo para sa ating cross-exam po ng ating negative side sa kanyang rebuttal stand. Okay, so Pastor Philemon, naka-mute ka po, paki-unmute. Ayan. Okay, maraming salamat po. At kung ready na po yung ating cross exam, si Pastor Mario. Okay, so 7 minutes, Pastor Philemon, time start now. Tanong. Okay, salamat Pastor Mario sa iyong nailatag, no? Salamat. So ang unang tanong po Pastor, ano po ba, naniniwala po ba kayo na ang eleksyon ay may kondisyon? Ang eleksyon po may kondisyon? may kondisyon po ang election. Tulad ng salvation, may kondisyon ang election. Okay, so salamat. So, Okay, next question po. Pastor, ano po yung kondisyon ng eleksyon? Ang kondisyon po ng election, para mapili ka, kailangan sumunod ka ng sakdal sa kalooban ng Diyos. May standard nga May standard, sabi ninyo. Ang kondisyon, abutin mo yung standard. Right? Yun po ang kondisyon. Now, may dalawang paraan para maabot yung standard. Either by yourself or manampalataya ka kay Kristo na yung hindi mo kaya, ginawa niya. Okay, Dalawa next question po po yan. tayo. Next question. So, paano po natin mamimit ang isang kondisyon ng Diyos kung ang paggawa niya ng eleksyon ay hindi pa tayo nag-i-exist kasi before the foundation of the world pa ito, Pastor? Kasama na po sa plano ng Diyos ang sa paglalalang ng tao na ang tao ay susunod sa kanya ng perfectly para siya ay mabuhay for all eternity. Yan po ay malinaw na ginawa ng Diyos yan sa una nating mga magulang. Ang sabi niya, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na yan. Okay, next question po tayo. Sandaling, Sunod na tanong. okay. Sunod po Okay, tanong. next question, Pastor. Kasi again, Pastor, kasi sinabi niyo may condition yung election at yung condition ay yun yung pagka-perfect na pagsunod sa Diyos. So, kailan po nangyari ang election, Pastor? Ang election in Christ po ay nangyari bago pa nagkaroon ng paglalalang. So kung bago pa nilalang ang sanlibutan, wala pa tayong hindi pa tayo nag-exist. So ang Diyos, wala po siyang in-expect sa atin kasi hindi po tayo paano po tayo maka-meet ng condition kasi wala pa nga tayo doon, Pastor. Can you elaborate ano pong ibig mong sabihin? Okay, sige, sagot. Ganito po yan. Nakita ng Panginoon na itong lalalangin niyang tao ay hindi niya mamimit yung kanyang standard na perfect obedience dahil lalabag si Adan. At dahil po diyan ay gumawa na siya ng paraan na yung failure ni Adan ay mapagtakpan sa pamamagitan ng Okay. darating na Next tagapagligtas. question po tayo. Sunod na tanong. Pastor, I'm talking about election, Pastor, na may kondisyon. So ang kondisyon, sinabi nyo, perfect obedience. So, ibig bang sabihin, mapili tayo, maging elected tayo kung masunod natin itong requirements o kondisyon ng Diyos na perfect righteousness? Opo. Kaya ka po may grace Yung hindi natin kaya, kinaya ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin, para ma-meet natin yung kondisyon.
Opo, pero pastor, paano po natin ma paano tayo maging isang pinili? Kasi nga, pastor, it was done, natapos na itong pagpili according sa Bible, eternity past pa po. Ang question ko po, paano natin ma-meet ito for example, maging pinili ako kung ma-meet ko itong perfect righteousness. So hindi ko ito ma-meet kasi hindi pa ako natao doon. Hindi pa ako na-born doon. Kaya nga po, ang sabi ko, ang tinatayuan ko, walang individual at direct na election. Ang na-elect talaga si Jesus Christ para sa atin. Para sa ganon, ang sabi nga dun sa Ephesians 1 verse 4, that we may be holy and blameless before Him, before God. Kaya si Kristo ang pinili. Next question po. Sige, Next sige question. pastor, sige na lang pastor. Okay. So, naniniwala I will leave that question. Naniniwala po ba kayo pastor na ang election ay unto salvation din po? Opo. Opo, naniniwala ako. Election Okay, is so- unto salvation. Ibig mong sabihin pastor, did you affirm na sa pagpili ng Diyos doon sa eternity past, ang sa mind ng Diyos, itong pinili niya ay maliligtas? Naligtas po. Opo. Sa akin, gusto ko lang linawin yung position kong tinatayuan. Walang Opo, individual, walang direct election. Ibig sabihin, hindi ako directly pinili ng Diyos. Hindi ikaw directly pinili ng Diyos, kundi si Kristo ang pinili ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Yun po ang stand ko. Okay, next Si- question. Si Kristo po ang pinili. Opo. So, doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, hindi po ba ang chosen doon ay ang us, tayo? Tama po. Kaya ang ibig sabihin ng chose us in Him, yung chose na directed sa atin, hindi ginawa sa atin, kundi ginawa kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng in Him. Gaya halimbawa, ang sabi niya, tayo po ay na-resurrect in Christ. Hindi naman tayo resurrected pa. Si Christ ang Opo. na-resurrect. Tayo Okay, ay next po. question. Okay, next question po, Pastor. Maubos po ang time ko kasi. Ibig mong sabihin, yung mga in Him, mga nasa kay Christ, yon yung pinili. In Him, yun po yung mga na kay Kristo na sumampalataya. yun yung- Na sumampalataya yun yung pinili. niya. Opo. Yon yung pinili, Pastor. So, Opo. ito yung mga in Him na nasa kay Kristo, yung mga pinili before the foundation of the world pa ito, Pastor. Tama po ba? Wala nga pong individual, walang kwan. na Hindi po ba? pinili. I'm not talking individual po, Pastor. Kristo nga sige ang na. pinili para dun sa Kaya- us. Maubos po ang time ko. Sige, sige. Maabuti na po. Sige, sige. Ayan, time is up. Okay, so maraming salamat po sa iyo, kapatid na Pastor Pilimon, para sa iyong cross-exam sa ating affirmative side sa kanyang rebuttal stand. Okay, ayan, Bro Jimbel, ayan, watching. Okay, magandang umaga po sa inyo at salamat po sa ating live viewers na nanonood ngayon. Napakaganda po ng topic. Okay, so dako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating negative side na si Pastor Philemon Serra. So by the way, sa mga bagong pasok po ay ang topic po na kanilang pinag-uusapan sa umagang ito ay the unconditional election as taught in TULIP is not biblical election. Okay. So ready na po ba, Pastor Philemon, para sa iyong rebuttal stand? Ready na, ma'am. Ready na po. Okay, so 10 minutes. Time start now. Okay, so thank you po, Pastor Mario, sa mga naibigay nyo. At kulang ang time ng 7 minutes na pagtatanong. Okay, so sa rebuttal ko siguro, actually, I will clarify that ang election po ay wala pong hinihingi na kondisyon. Dahil po, it was done. Natapos itong pag-elect before the foundation of the world, meaning eternity past pa, ginawa ng Diyos ang pagpili, no? So sinabi ko nga, ang election na ito is unto salvation. Ang pagpili ng Diyos was done before the foundation of the world sa mga kanyang ililigtas.
So, walang kondisyon ito. And of course, pagdating dito sa kaligtasan, siyempre mayroong kondisyon na ito, yung faith. We affirm that there is a condition in salvation. Pero yung election is not salvation, unto salvation yun. Para maligtas sila. Ang pagpili, hindi yan salvation, kundi unto salvation. Unconditional election for salvation. So pag sinabi nating salvation, both Calvi camps and non-Calvi camps affirm that there is condition. Kaya lang, in our perspective, in our view, we cannot meet the condition. Hindi po natin ma-meet ang condition. Ang condition ng Diyos, very clear, faith yan. Mananampalataya ka at maligtas. And both camp affirms, Pastor Mario and I affirms that we believe justification by faith alone. So, kaya lang, I don't know, para sa iba, I don't know lang kay Pastor Mario, ma-meet nila ang condition, pero sa amin, hindi namin ma-meet itong condition na ito. Ang Diyos nag-grant ng condition na ito, binigyan niya kami ng faith. Kaya nga, if we look Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. And sinabi doon, it's not came from ourselves, it's not self-produced, it's not self-generated, it is a gift from God. At sinabi doon sa Hebrews chapter 12 verse number 2 that Jesus Christ is the tawag dito, is the originator and the perfecter of our faith, is the author and the finisher of our faith. Pero pagdating again sa election, may pinili ang Diyos. Like for example, sa sinabi ko kanina, dito sa talata sa Acts chapter 13 verse 48, very clear that when the Gentiles heard, they were glad and glorified the word of the Lord, as many as were ordained. May litra, pur litra, may tinatawag na verbatim na they ordained to eternal life, believe. So the reason why the Gentiles believe, because they are ordained, they are determined, appoint to eternal life. So ang objection ng mga non-reform actually, very unfair ang Diyos kasi may pinili siya sa kaligtasan. Pinili niya ito ang out of 10, ang 5, at ang 5 hinayaan niya. Unfair ang Diyos. You know, if we demand fear from God, Lord, be fair unto us. Ang fear na judgment sa atin, mga kapatid, ay pupunta tayo sa hell at walang maliligtas. That is the fear judgment ng Diyos sa atin. What God has done is to extend His grace to many, not all. Ang grace po, mamawala ang sinabi kanina, bakit hindi niya nalang ililigtas ang lahat? Maraming, ang Bible actually, maraming sagot dyan. Ang Romans chapter 9, may sinabi dyan. Pero ito, mga kapatid, ang grace, mawawala ang essence ng grace kung i-demand natin na dapat iligtas ng Diyos ang lahat para wala nang mapahel. According sa Bible, what if God will tawag dito, ipapakita niya ang kanyang judgment sa paghatol sa makasalanan, and will exercise also His grace to save some. Ang Diyos nag-glorify both justice, grace, and mercy. And according sa Romans chapter 9, very clear, kung may time pa ako, babasahin ko. Kasi ito yung common objection ng mga non-reform na unfair ang Diyos kasi ang Diyos daw ay may pinili sa kaligtasan. Romans chapter 9. I hope Pastor Mario Acts Romans chapter 9, nagbubukas din ng kanyang Biblia.
sabi dito, verse number 8, number 11, dito tayo. But before they were born, before they had done anything good or bad, she received message from God. This message shows that God chose people according to his own purpose. That calls people but not according to their good or bad or works. She was told, your older son will serve your younger son. Very clear yan. In the words of the scripture, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, I love Jacob but I rejected Esau. Are you saying then that God was unfair? Of course not. Actually, si Paul ang nagsulat nito na ang common custom or tawag dito ng mga Hudiyo ay ang blessing ay ibinigay sa firstborn. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, para tumindig yung election, maipakita ng Diyos ang pagpili, sabi ng Biblia, I love Jacob and I reject Esau for election sake. Now, na-anticipate ni Paul ang mga objections ng mga non-reform. Kaya sabi niya, are you saying that God was unfair? God forbid. Or ibig sabihin, of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I chose. I will show compassion and I chose. I will show mercy and I show compassion kung sinong gusto ng Diyos. So it is God who decide to show mercy. It can't neither chose, no, it works for it. Very clear yung statement ni Paul dito sa tinatawag na unconditional election, mga kapatid, na hindi sa merit o kung sa ginawa ni Jacob ang pagpili, because this is what we call before they born, ay sabi ng Biblia, pinili na o minahal na ng Diyos si Jacob compare kay Esau. At sinabi dito sa Biblia, bibigyan ng Diyos ang mercy kung sino ang bibigyan niya. At hindi ito mabademand ang Diyos dahil may sinabi dito siya, ito yung verse number 20. No, don't say that who are you, a mere human, who are you, a mere human being to argue with God. Show the things that was created, say to the one who created it, why do you made me like this? When a potter makes jars out of the clay, doesn't he have right to use the same lamp and to play to make one jar for decoration and another to throw garbage into? In the same way that though God has the right to show his anger and his power, it is very patient with those of whom his anger falls so destined for destruction. So very clear ang language ng Bible. Kung gusto i-display ng Diyos ang kanyang wrath, ang kanyang mercy, ang kanyang love, ang kanyang justice, who human to talk back to God. That is why, kung ginusto ng Diyos maligtas ang lahat, ang Diyos hindi mapifail na iligtas ang lahat. Salamat po. Okay, so maraming salamat po sa iyo sa ating negative side, sa kanyang rebuttal stand. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam po ng ating affirmative. So, Pastor, paki-unmute po. Pastor Mario, paki-unmute po na Pastor Mario ayan, okay. So, thank you. Maraming salamat po. At ayan, dako na po tayo para sa ating cross-exam po ng ating affirmative sa ating negative side para sa kanya pong rebuttal stand. Okay? So, okay po yung aking timer rito. Okay, so Pastor Mario, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, tanong po.
nabanggit ni Pastor Filimon na pareho kami dun sa pagdating sa kaligtasan ay may condition talaga. Kailangan sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko po ay bakit tayo kailangan sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Sagot. Yung faith, Pastor, ito yung sa Greek word deia or instrument or means ng Diyos for salvation. Kasi since from the beginning, faith talaga yung condition, yung requirements ng Diyos. Faith yung requirements na tayo ay dapat mananampalataya kay Kristo. Very Okay, clear next yan. question po tayo. Next question. Ano po ba yung na kay Kristo na dapat nating sampalatayanan? Di po ba siya yung nagbayad ng ating mga sala? Siya yung savior. Yung ating kasalanan ay inako niya doon sa cross at binayaran niya ng kanyang kamatayan, ng kanyang dugo, that sino man yung mananampalataya ay Okay, next ligtas question ito. po. Sunod na tanong. Naulit po yung salitang grace. At ang katunayan po niyan, ang grace at saka ang faith ay laging magkasama against sa works. Ngayon, ang tanong ko po, ulitin ko yung tanong ko kanina nga sa kwan. Grace implies na merong standard na dapat ma-meet. Yun po ang ibig sabihin niyan. Dahil kung tayo, mamimit na natin yung standard, hindi na natin kailangan ng grace. Di ba? O, uulitin ko po ang tanong, meron po bang standard na kailangang ma-meet? Ito yung condition na kailangang ma-meet para tayo po ay maligtas. Yung faith, kailangan sampalatayanan si Jesus Christ at sabi po ninyo, ang sasampalatayanan kay Jesus Christ ay yung kanyang pagkamatay para sa atin. Ang tanong ko po, itong standard po ito yung standard ng righteousness. Kasama rin po ba yan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin? Yung righteousness, Pastor, yung Opo. righteousness, ang tinuturang mo. Opo, kasama po. Opo. Praise God. Agree po ako. So, Next question po tayo. Opo, dalawang bali ang sinagot ng ating Panginoon para sa atin. Yung righteousness, perfect righteousness na hinihingi sa atin ng Diyos na hindi natin talaga maipagkaloob at tayo po ay magkapareho dyan. Hindi talaga natin maipagkaloob. Right? Yung hinihingi ng Diyos na perfect righteousness. Ganon din po yung payment sa ating kasalanan. Hindi rin natin maipagkakaloob yan dahil forever magbabayad tayo. Walang katapusang pagbabayad yan. So, dalawa pala ito na sasabihin kong kondisyon na kailangan nating ma-meet. Para sa ganun, ang Diyos, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Tama po ba yung aking analysis na ganyan? Agree po, Pastor. Agree po ako. Perfect righteousness. Okay. Okay, next question. Ngayon, dun po sa Romans 9. Yung po bang Romans 9? Yung po bang Romans 9? Oo. Yung pamimili ng Diyos between Jacob and Esau, alin po ang pamimili na yon? Una, for salvation po ba? Nang ibig sabihin si Jacob ang nasave at si Esau hindi sa save? O si Jacob ang panggagalingan ng Messiah at si Esau ay hindi panggagalingan? Alin po doon ang uri ng pamimili na ginawa ng Diyos? Both po, Pastor. Kasi sa pagkakalam ko, sa kay Esau, kay Jacob, nanggaling yung lineage ni Jesus Christ. At the same time, this is also election unto salvation. Kasi as far as I know, si Jacob Next question po. at si Esau po. Sunod po na tanong. Okay.
Nung pong sabihin ni Apostle Paul, kinote niya yung nangyari sa Old Testament. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Yung po bang context nun pwede niyong i-kwan sa akin kung bakit niya sinabi yon? Ano po yung context nung sa Old Testament na yon? Yung sinabi niya kay Moses na hindi po ba si Pharaoh at si Moses parang the way I understand parang magkapareha sila na murderer, no? Katulad din sa atin makasalanan tayo, but yet he show mercy to Moses and Next question po tayo. Next doon sa kay question. Pharaoh. Sunod po tanong. Ngayon, kung magtatanong po ako tungkol sa kung totoo yung unconditional election, ang ibig sabihin po ba niyan ay walang reason ang Diyos kung bakit pinili niya yung mga elect? Wala po ba siyang reason? Mayroon po siyang reason, Pastor, bakit pinili niya yung mga elect. Para po pakita yung grace niya doon sa kanyang pinili. Kasi nga hindi naman anong nasa elect at wala sa non-elect. Wala po. Parehas po sila na hindi maganda sa paningin Next ng Diyos. question po. Next His question. grace to the elect. Opo. Next question po. Ang ayon po sa Ephesians 1 verse 4, ang reason kung bakit po pinili sila ay upang maging banal at matuwid sa harap ng Diyos. Yun po ang nakalagay Opo. doon. Diba? Time is up. Okay. Medyo inabot na. Okay. So, maraming salamat po. Medyo kulang talaga yung oras, ano. So, siguro po next time, medyo dagdagan. Kaya po, tinatanong ko Ma'am, kanina kung okay na. minutes yung tanungan. Yes, Sana- opo. Ganun po ginagawa nung iba. Kaya po, bago mag-live, tinatanong ko kung, kasi yung usual po na ginagamit natin is 10-7, 10-7. Pero yung iba po nakukulangan. Okay, so, ayan, depende po yun sa pag-uusap. Ayan, siguro next time po. Okay, maraming salamat po sa iyo, kapatid na Pastor Mario, para sa iyong cross-exam sa ating negative side. Ayan, alam nyo po, smooth, sobra cool na cool yung ating debaters. At number 1 po siguro, parang ito pa lang yung nakita kong debate na walang objection. Okay. As of now, at the moment po, okay, so maraming salamat pong muli at syempre, dako na po tayo para sa ating final conclusion. Ayan, so syempre dito po sa debate na to, nauuna po nagko-conclude ang ating negative side. Okay? So, okay, ready na po para sa yung 5 minuto, Pastor Filimon. Okay, 5 minutes, time start now. Okay, so nakita natin na si Pastor Mario ay walang pati joke lang. Okay. Hindi, Pastor. Hindi taga ganyan yan. Okay. Salamat, Pastor, talaga sa naibigay ninyo. Kasi sa iba, sinasabi ko na nakita natin na yung argument is strawman yung ganon, pero hindi strawman si Pastor Mario. Sa podcast niya, siguro paborito kay Pastor Mario, no, kahit magkatunggali kami. Pero Pastor, doon lang kasi nakatutok yung argument namin sa grace. Sa grace kasi nagtutok yung argument. Although, hindi naman ma-separate or mahiwala yung grace sa unconditional election. Dahil nga pag sinabi nating unconditional election, nag-extend ang Diyos ng grace niya without any condition. Pero as usual, si Pastor Mario, doon palagi siya sa kabilang side at ako naman sa kabilang side. And I'm very interested sa naibigay niya doon sa Ephesians chapter 1 verse number 4 na tayo ang pinili na indirectly na tayo na sa kay Kristo, no? O si Kristo ang pinili, no? Na kung sino man ang nakasakay Kristo, naging isa rin itong elected. Yun yung pagkaintindi ko sa argument niya. So,
again, sana sa nakikinig, nanonood, may natutunan sila. Depende po sa inyo kung anong take nyo sa argument namin ni Pastor Mario. Baka, of course, dinipinsahan ni Pastor Mario ang kanyang side at ako din. Brotherly and friendly discussion ang ginawa namin. I hope na may matutunan kayo. Ang aking goal, objective sa pakipag-usap kay Pastor Mario, hindi po na i-destroy ang kanyang paniniwala or sabihin mali siya. Ang sa akin lang po ay baka mayroong nanonood na gustong malaman ang tungkol sa Doctrine of Grace, maka-help ito or any perspective that they want to know, baka gusto din nila yung perspective ni Pastor Mario, maka-educate sa kanila, makadagdag sa kanila ng information. So, hindi po natin alam. Baka po balang araw, maging Calvinist din si Pastor Mario, o ako din, maging isang evangelical, hindi natin po alam. Kasi palagi kaming nag-uusap. At hindi po naman sarado yung brain namin, yung utak namin sa katotohanan. Ino-open namin palagi what is truth. Like for example, itong debate na ito, papanoorin ko ito muli, and whatever na sinabi dito ni Pastor Mario, ay pagbubulay-bulayan ko if this is more biblical compare sa aking perspective. At sasabihin ko naman na ito yung biblical sa akin. But for now, yung pinaka-biblical sa akin, yung talagang Reformed theology, yung 5 points ng nga sinasabi nila ng Calvinism. So mabuhay po tayo. And once again, salamat sa kay Sister Nad, sa ating moderator, at sa nandito sa loob ng tawag dito ng ating Zoom. Of course, kay Pastor Mario. Mabuhay po kayo, Pastor Mario. And thank you so much. Gi-give up ko na ang natitira kong minutes. Okay, so wave na po, Pastor. Okay, so yan, meron pang 52 minutes. Okay, so time pause tayo. Okay, so maraming salamat po para sa iyong final conclusion, Pastor Felimon. Ayan, siya po yung ating negative. At dako na po tayo para sa final conclusion ng ating affirmative na si Pastor Mario. Ayan. Okay, Pastor Mario, paki-unmute po. Ayan, naka-mute ka po. Ayan. Okay, so thank you. At kung ready na po yung ating affirmative, so 5 minuto para sa final conclusion. Time start now. Purihin po ang Panginoon dahil sa mapayapa at maayos na debate ng aking Walang buses? mahal na pastor. Hindi po ako nakarinig, ma'am. Hindi po ako nakarinig. Si Pastor Mario? Okay naman po. Nagsasalita. Okay na po ba? Okay. Okay na. Okay Cancel na. natin. Okay. Okay, so ulitin na lang po natin, Pastor, ha? Okay, sige. Mute lang. Sige, okay, sige. Time start. Paki-mute lang po, okay. Time start now, again. Pinupuri ko po ang Panginoon dahil sa napaka-maayos po at maginoong palitan ng paliwanag namin ni Pastor Felimon. Ako po'y natutuwa dito sa palitan namin ito dahil nailatag niya ang kanya pong mga supporting arguments, ganun din po sa akin tungkol sa unconditional election. Ang gusto ko lamang pong uling linawin sa aking stand, kaya sinabi kong may condition ang election, gaya rin naman ng salvation, may condition dahil meron pong requirements talaga ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Hindi lang po sa tao, kundi sa lahat ng nilalang niya na may intelligence, gaya ng mga angels. Ang requirement ng Diyos ay sumunod ng sakdal sa kanyang kalooban. Yun po talaga ang requirement niya sa lahat ng kanyang mga nilalang. At kung may bibigay yung perfect obedience na yan, for all eternity, mabubuhay ka. Malinaw yung
sinabi rin na in-emphasize din ng ating Panginoon nung siya ay tanungin, ano bang dapat pong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sagot ng ating Panginoon, sundin mo ang mga utos dahil nung panahon na yon, yung law ni Moses ang umiiral sa mga Jews. Sundin mo ang mga utos at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po talaga ang standard. Perfect righteousness, perfect obedience, yan po talaga ang standard ng Diyos. At dahil wala pong taong mula nung magkasala si Adan, wala na pong taong makakamit ng standard na yan, ng requirement na yan. Kaya pumasok po ang grace. Ang grace, hindi ibig sabihin na walang standard o walang condition. No, grace is the answer to God's requirements. Yung condition ng Diyos para bigyan ka ng buhay na walang hanggan at huwag ka nang maparusahan sa iyong mga pagkakasala, yung grace ang naging tugon ng Diyos. At yung grace na yon, tulad sa sabi sa John 1:17, grace and truth came through Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang gumawa nung pinagagawa sa atin ng Diyos, yung kondisyon ng Diyos na hindi natin magawa-gawa. Right? Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang gumawa nun. Both yung perfect righteousness at saka yung eternal death. Sinagot niya pareho yon. Kaya nagkaroon ng grace dahil may requirement ang Diyos. May condition ang Diyos para bigyan kanya ng buhay na walang hanggan at para hindi ka na mamatay sa iyong mga kasalanan, may condition ang Diyos. Yun nga po ang kinukuha ko, ang ini-emphasize ko. Grace does not mean that God does not have any condition. But grace is the answer to God's condition. Dahil hindi na natin magawa para sa ating sarili, yung grace ang sagot natin. Ang grace, which is Christ's perfect obedience for us and Christ dying for us, for our sins. Yun ang grace. Right? Hindi yan parang easy-going benevolence lang ng Diyos dahil natipuhan niya lang, nakahabagan tayo. No. Hindi, may requirement siya. Kaya dumating ang grace. Yun ang isang malaking pagkakamali sa kaisipan ng maraming Kristiyano na pagka sinabing grace, walang kondisyon. No, grace is the answer to God's condition para bigyan niya tayo ng eternal life. Yun po ang yun po ang totoo niyan. Kaya yung election is in Christ. In other words, Christ was elected for us so that we might be holy and blameless before God. Paano tayo magiging holy and blameless before God? Na para bang hindi tayo nagkasala? By believing in what Christ has done for us. Yun ang sagot. Right? Kaya yung grace ang sagot doon sa condition ng Diyos. Kaya yung sinasabi ko pong election in Christ, imbes na tayo ang pinili directly ng Diyos, ang pinili niya si Jesus Christ para sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, ay masumpungan tayong holy and blameless sa Kanyang harapan. Dahil ibinibilang sa atin yung ginawa niya. Yun po ang aking panghuling salita. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor Mario. Ayan, siya po yung ating affirmative side. At ayan, shoutout po tayo kay Brother Alfred. Ayan, si Bro Abel Gardo, si Bro Ruben Nankilada. Ayan, sa mga SDA po ito. Okay, so thank you. Maraming salamat po sa mga nag-cheer. At syempre, yung sa atin pong nag-stay at nanood sa ating live. At for sure, marami po kayong natutunan sa debating ito. So unang-una po siguro natin na natutunan ay yung pagiging kalmado ng ating mga debaters at talagang napakapayapa at maayos na debate ang ibinigay po sa atin ng dalawang debatista na ito. Okay? So maraming salamat po sa inyong dalawa at syempre bago po tayo magtapos ay bigyan ko po muna kayo ng ating 1 minuto para po sa gusto nyo pasalamatan or gusto nyo pong i-promote or i-announce, ayan, kahit po mga debate, kahit hindi po dito sa platform na to, okay lamang po, ayan, at unahin na po natin si Pastor Mario. Una sa lahat po ay pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos natin
Dahil sa nakaraos na napaka mapayapang debate po, palitan ng argumento, at pinasasalamatan ko po ang platform na ito in defense of the truth. Dahil talaga naman pong ito ay nagbibigay ng opportunity para po mailatag natin yung sa paningin natin ngayon ay siyang katotohanan. Alam niyo po, mako-confirm lang na totoo yung pinanghahawakan mo pagka may sumalungat at pagka naidepensa mo yung paniniwala mo. Kaya maraming salamat po sa In Defense of the Truth. At siyempre po, maraming salamat sa ating moderator na hopefully po ay naging mapayapa, hindi na po walang pasaway sa inyong mga debaters ngayon. At sa aking pong kapatid na si Pastor Filemon Serra, napaka maginoo po na kausap. Kaya sabi ko nga, basta si Pastor Filemon, okay lang sa akin ha. Kasi po pagka alam ko ng medyo pasaway, ako po'y atubili na makipagdebate sa mga ganon. Dahil baka mauwi lang sa away. Pero kay Pastor Serra po, Pastor Filemon, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng isang kapatid na tulad niya na pwede kami pong mag-usap na we disagree without being disagreeable. Yan. At maraming salamat po sa mga sumubaybay at susubaybay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so ayan, maraming salamat din po Pastor Mario at sa iyong napakagandang message. At again, kung meron po kayong wala na po ba kayong mga ibang gustong announcement or ano? Okay, so pwede po. Okay, so syempre bigyan naman natin ng pagkakataon yung ating kapatid na si Pastor Filemon. Okay, Pastor? Nakamute ka po. Okay, so salamat Pastor Mario sa mga sinabi nyo. And God bless po. Sana more debate pa ang magawa natin. Medyo nahirapan ako sa Tagalog eh. Salamat din sa platform na ito, In Defense of the Truth. Thank you so much. And sana itong platform na ito ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang glory na mailatag lahat ng katotohanan. And because I believe na ang inilatag ko kanina is truth, ganun din kay Pastor Mario, so ginagamit ang platform na ito for God's glory. So sana ang Diyos ang magbigay ng more blessings sa platform na ito, itong In Defense of the Truth. Sa lahat ng nanonood, sana walang bad comments. Kung mayroon man, it's okay. Sanay kami dyan. Noon pa sa GC at sa mga forum. And talagang solid your glory. Glory belongs to the Lord. Sana may matutunan ang sino man ang makapanood ng debate na ito. And thank you so much. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Pastor Filemon Serra. Ayan. So, okay, so konting announcement. Dati po kasi hindi talaga open yung In Defense of the Truth. Ino-open lang po namin yung debate. Pag merong debate po yung mga kapananampalataya namin, like syempre unang-una na po yung aming kapatid na si si Brother Melchor Manalili. So medyo busy po siya at nag-usap kami na i-open yung platform with free. Ayan, free po siya yung platform para sa mga ibang kapanalig din po ibang kapananampalataya po natin. At yun po, kaya po napakadami pong minsan naloloaded po kami dito ng debate. Ayan, open po sa lahat ng ito. Syempre isa lang naman po talaga yung medyo pinagbabawal namin dito, yung magulo at mga nagmumura. Hindi po talaga yan pwede dito. Dahil ako po mismo na moderator, host, streamer nyo po dito ay pwede ko pong
i-stop yung debate kapag ka po talagang hindi masasaway. So yan po yung aming pamantayan dito para po magkaroon tayo ng isang maayos na pag-uusap. Sabi nga fruitful discussion. Amen po. Kasi salita po ng Diyos ito. Ayan. Amen po. At talaga pong ino-open namin. Open po ito para sa lahat. At sa mga gusto pong magpa-schedule na kanilang debate dito sa In Defense of the Truth. Message lamang po kayo ha para maiayos po natin yung inyong schedule. Okay po? At kung pwede ko po bang tanungin yung ating dalawang debaters kung open pa po sila sa ibang ka-discussion. Open po kayo? Ibang Open topic? po ako. Okay, so Open pa ako, ma'am. Open pa ako. sige po. Ay magpe-friend parang hindi po tayo mga hindi tayo mga friends sa Facebook. Magpe-friend request po ako yung na-drop if in case po kasi ang dami po nagme-message sa akin ng mga open for discussion at isa lamang po ang i-assure namin sa inyo na hindi po pwede dito yung magulo. Kilala po ako nila Brother Rasha. Alam po nila kung ano yung ayaw na ayaw namin dito at ayaw ko mismo. Ayan, yung magulo. At mismo pinapatigil po namin yan. Kaya ina-assure po namin sa inyo na hindi po kayo makakaranas ng ganyan dito. If in case man, tigil po ang debate. Okay po? Okay, so message, magpe-friend request na lang po ako para sa po mga ang dami po kasi na naghahanap ng ka-debate sa ibang topic. Okay po? Open po kami. Okay, so maraming salamat po sa ating dalawang debaters na kanilang napakamaginoong pag-uusap. Syempre, congratulations po from In Defense of the Truth at looking forward po tayo para sa iba pa po nating mga debate. Ano po? Okay, so thank you so much po sa mga nag-stay at sa mga nag-comment. Wala po tayong even ang comment section po, talaga pong pagka medyo harsh yung kanilang comment, medyo minumute ko po sila or binablock ko po kasi may monitor po ako dito na ginagamit. Okay? So, thank you again. Maraming salamat po at Ma'am Angie at yung ating mga kapatid na lumabas dito sa Zoom. Maraming salamat po at isang napakagandang umaga po sa ating lahat. God bless at thank you so much po, Pastor Mario and Pastor Pilimon. Thank you po. God bless po. God bless po, ma'am. God bless, Thank you Pastor. po. Salamat po. Salamat po. everybody. Ma'am Angie, thank you po. Salamat. Ayan. In Defense of the Truth, we're out.